Gusto raw makipag-ayos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. May pag-asa pa nga ba ang nagkalamat ng unity ng Pangulo at ni Vice President Sara Duterte? Nasa frontline ng balita yan si Maricel Halili. Matapos ang mainit na bangayan sa politika nitong nakaraang eleksyon, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi, handa siyang makipag-ayos sa mga Duterte. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. Pagtitiyak ng Pangulo, hindi siya makikialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Sa podcast ng Pangulo, sinabi niyang may mga natutunan siya sa nakaraang eleksyon. Una, sawang-sawa na ang tao sa politika. At ikalawa, aminado siyang dismayado ang taong bayan sa gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Mas inuna raw kasi ng gobyerno ang malalaking proyekto gaya ng subway na hindi naman agad makikita ang epekto. Ipinaliwanag din ni PBBM kung bakit ngayon lang nasimula ng 20 pesos kada kilo na bigas. Pinakamatinding kalaban daw kasi nila ang smuggling ng bigas kung saan kasabwat ang ilang opisyal ng gobyerno. Hindi rin daw simple ang paglaban sa illegal na droga, lalo't sa laki ng pera ng industriyang ito kahit daw ang judge kayang bilhin. Ang tanong, mas gusto niya bang maging isang leader na nire-respeto o kinatatakutan? I want to be respected but maybe fear is better. Kasunod niya ng babala ng Pangulo sa lahat ng gabinete, hindi raw siya mangingiming magtanggal kung palpak ang performance. Mensahe naman ng Pangulo sa publiko, palaging nakikinig ang gobyerno sa hinaing ng taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.